Pag may nagpipreaching, malapit na ang Diyos mo maliit. Repent, repent, repent. Magsisi na. Anong sabi nung mga tao? Matagal ko nang narinig yan. Buhay pa yung lolo ko, narinig ko na yan. Patay na lang yung lolo ko hanggang ngayon, di pa bumalik ang Diyos. O, noon yun, di ba? How much more today? Can't we see all the signs? Nakikita ba natin lahat ng mga signs? Ang dami na nakikita ng mga signs sa mga earthquakes, kabila, kanan na, at saka mga kapatid, hindi na siya biro. Dahil palakas ng palakas ng palakas. Kung nung una, lumindol, mga magnitude 4 lang, ganyan. Nung lumindol sa Cebu, magnitude 6 point something, di ba? Malakas na yun kasi ang warak yung mga building, ang daming natabunan sa ilalim. Yung mga nasa SM, sa malls, nakita ko mga kabataan na nag-text pa sila, dito kami sa ilalim ng building, hindi kami makalabas. Nakapag-text pa. Pero dahil sa mga aftershocks, ang building kasi, kapag umuulan pa gano'n, pwede rin matumba. Pero more talaga, karamihan, natutumba siya pa gano'n. So pagtumba na ang pagbaba ng building na gano'n, lahat ng nasa ground floor, second floor, matatabunan yan. At kailangan lang lumabas ka ng pintuan. Pero ang problema kasi nung time na yun, nag-lock yung mga pintuan. Ito mga kapatid, isang tips kapag lumindol, open the door. Dahil pwedeng mag-lock yan at hindi mo na bubuksan yan. Buksan lagi ng pintuan or pwede kang mag-stand sa pintuan. Di ba may door jam? O, yan. Matibay yan eh. Doon ka pwede kang doon. Pwede kang tumapat doon. Dahil matibay yan. Dahil once naka-close yung pintuan at lumindol, bababa yung mga structure sa taas. Mag-lock yan kahit anong hindi mo mabubuksan. At lalo na kung naka-grills ang mga bintana kung saan ka lulusot. Di ba? Kailangan naka-open lang siya. Yun ang turo sa amin sa school. Naka-open lang siya. So kami, nung in-orient ko yung mga estudyante ko, sabi ko, isang bagay na dapat mong gagawin kapag lumindol, don't ever panic. Walang sisigaw, makasumigaw ka pero huwag kang umiyak, huwag kang magpapanik. Dahil ako din yung munang sa dami niyo, 40 plus kayo, nag-iisa ako, mas matatangkad pa sila sa akin, grade 6 eh. Mas matatangkad. Dahil last year nangyari na yan. Sa akin yung mga kapatid, hindi na ako makalakad. Hindi na ako makalakad. Naiwan kami sa room, iba nakababa na. Dahil lahat, hindi makapapa. Ayan, hindi na ako makakalakad. Sabi ko, walang hawak sa akin, walang yakap sa akin. Okay? Pag-duck nyo, magtago sa ilalim ng table, mag-hold, tsaka manalangin. Number 1 is praying, manalangin. Then walang imposible sa Diyos. Amen? Then, kapag ikaw ay nananalangin, na-touch mo yung heavenly realms na padadala ko na yung tiyara ko to protect. Pero kapag ikaw ay hindi nananalangin, sino mo mag-protect sa'yo dyan? Di ba? Number 1 talaga is prayer. Manalangin, Lord, save me! Yun ang turo ko sa mga estudyante, manalangin. At kapag sinabi ng teacher, go out, get out, lahat, labas na, tsaka lumabas. Hindi sasabay. Kasi yung namin, school namin, napaligiran talaga siya na puro grills sa bintana. Pagdating dito sa may stairs, sa may hagdan, mga yan salamin. So pwede magtalsikan yan. Eh kung habang nagsishaking, kung lulusog kayo dyan, sasabayin mo yan. Pwede bababa ka ng hagdan, wala ka ng ulo.